Mga kapatid, sa pasimula pa, sa konteksto ng paglikha ng Diyos, palaging ang Diyos ang siyang nagpapasimuno, initiator, na sa kanya nagmumula ang initiative tulad ng paglikha ng buwan, ng araw at lahat, pati ng mga nilalang at ng sangkalupaan. Maging ang pagtawag ng mga tao na siyang magpupuno sa daan ng pagliligtas ng Diyos, tinatawag nating salvation history. Lahat ito ay inisyatibo ng Diyos. Siya palagi yung tumatawag sa mga tao, maging sa mga Israelita, tinawag sila at dinala sa ilang na mas ligtas sila sa pambubusabos ng kaaway. Kumbaga, ang Diyos palagi ang pinagmumulan ng lahat ng inisyatibo para sa ikabubuti at ikaliligtas nating mga tao. Meron bang inisyatibo dapat tayong mga tao? Dahil kung Diyos palagi nagpapasimuno, ano naman ang pwedeng maging papel nating mga tao? Ang ating tanging papel lamang ay tumugon sa mga inisyatibo ng Diyos dahil siya palagi yung tumatawag at tayo'y tumutugon. Sa ngayon at sa oras na to, nandito tayo lahat dahil sa inisyatibo ng Diyos. Tumawag siya at tayo ay tumugon na magkaisa dito sa loob ng simbahan upang ipagdiwang ang pagsambang ito sa pamamagitan ng Eucharistia. At ang tugon palagi ng tao, mga kapatid, ay iba-iba. Merong tumutugon ng buong puso na handa nilang ibigay ang kanyang sarili, tulad ng tugon ni Pedro at ng mga naunang alagad ni Kristo, ang 12 alagad. Hanggang kamatayan, pinanindigan nila ang tawag ng Diyos at ang pagtugon sa tawag niya. At siya na rin ang nagsasabi sa atin, yung naghahangad ng buhay ay siyang mawawalan, at yung mawawala ng buhay alang-alang kay Kristo ang siyang magkakaroon nito. Isang napakalalim na talinghaga para sa atin, mahirap maunawaan, pero yan kasi yung naging buhay ni Kristo. Sa kanyang pagtugon at pagtalima sa kalooban ng Ama, inako niya ang ating kasalanan at ang kamatayan sa krus. At ito rin ang naging daan ng pagwawagi sa kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya sa kontekstong ito, mas mamaunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos at parang iniiwan mo ang iyong mga pangarap, mga comforts, at lahat ukol sa iyong sarili, at iniuukol mo ang iyong buhay sa paglilingkuran sa Diyos at sa kapwa, ikaw ang magtatamo ng totoong buhay. At habang ikaw naman ay naghahangad na mabuhay ayon sa panawagan ng mundo, ikaw sa kahuli-hulihan ang mawawala nito. Kaya ang kanyang panawagan, pasanin ninyo ang inyong krus at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yun ang mararapat na tugon ng bawat Kristiyano. Pero lahat ba ng Kristiyano, lahat ba ng nakaririnig ng tinig ni Kristo ay tumutugon ng buong puso sa panawagan na ito? Hindi, mga kapatid. Merong nagbibingi-bingihan lamang,
Merong talagang sadyang matigas ang puso dahil sila'y pinatigas na ng mga bagay na kanilang unang karanasan sa ginhawa ng mundo at ang binibigay nito. Kaya hindi nila maiwan-iwan ang mga bagay na to alang-alang sa Panginoon at sa pagsunod sa Kanya. Maraming mga tao, maraming mga binyagan, mga Kristiyano, ang unang tinawag nung binyagan sila, pero ilan lang talaga ang tumutugon. Karamihan sa atin ay mga laiko, mga taong may asawa, nagpapamilya, nagtatrabaho sa araw-araw. Pero kahit ano ang ating katayuan sa buhay, dahil ang Diyos ang tumatawag, iisa rin dapat ang pagtugon natin. Ang estado ng buhay natin ang magiging daan upang tayo'y sumunod kay Kristo. Mapasa natin yung mga krus na nakapaloob sa pag-aasawa, sa pagpapamilya, upang yun din ang maging daan ng pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Hindi naman kailangan maging pari ka, reliyoso, madre, o ano pa. Ang importante ay ang ating katapatan sa tawag at bukasyon ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. At dahil dito mga kapatid, binibigyan tayo ng ibayong pag-asa ng Panginoon sa mabuting balita sapagkat napagtagumpayan na niya ang lahat-lahat at tayo ay tagapagtanggap na lamang ng grasya upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan at tayo'y magkamit din ng mga bagay na nakamit niya. Bakit naman kaya ayaw niyang ipasabi sa mga tao na siya ang Kristo? Una, dahil pag nalaman ng tao na siya nga ang Mesiyas, baka hindi magtagal ang kanyang buhay. Meron pa siyang mga misyon na dapat na tapusin. Ibig sabihin, may takdang panahon ang bawat bagay sa buhay ng tao. Tayong lahat, anuman ang ating katayuan, may takdang panahon tayo upang makipag-ugnayan sa Diyos. Yung iba tumutugon kung saan sila'y matanda na. Yung iba naman ay bata pa. Depende sa pagbubukas ng tao sa kalooban ng Diyos. Pero ang mahalaga sana, palaging nakabukas ang puso ng tao sa kalooban ng Diyos dahil yun lamang ang tanging paraan at pinto upang matanggap natin ang abot-abot na biyayang naisa ng ipagkaloob ni Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang propesyon na Pedro na kayo po ang Kristo, kayo po ang anak ng Diyos, ay nagpapatotoo na si Pedro ay totoong kilala ang Panginoon dahil ito'y kaloob ng Espiritu sa Kanya. Walang tao ang nakabatid ng ganitong uri ng tugon. Si Pedro lamang sapagkat ito'y turo, inisyatibo ng Espiritu ng Diyos na ganito ang kanyang maging tugon. At dahil dito'y napabilib ang Panginoon at siyang ginawang tagapamuno ng 12 alagad. Sana mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos na kilalanin ang ating mga hilig, ang mga huhumalingan natin na tayo hanguin, tulungan tayo na maging masunurin at pasailalim sa Kanyang kalooban.